Baha sa Davao at ang misteryo ng bilyong pondo. Saan nga ba napunta? Habang lubog sa baha ang 11 barangay sa Davao City nitong mga nakaraang araw dahil sa thunderstorm, mas lalo namang naging maingay ang usapan sa social media at sa gobyerno tungkol sa pera ng bayan. Ang sentro ng kontrobersya ay ang dambuhalang pondo na pumasok sa Davao. Ating alamin ang mga detalye kung magkano at kung saan napunta ang mga pondong ito. Number 1. Ang flood control budget na nagkakahalaga ng 51.8 na bilyong piso. Kinumpirma mismo ng DPWH sa Kongreso na ang 1st District ng Davao City sa ilalim ni Congressman Paulo Pulong Duterte ay nakatanggap ng kabuuang 51.8 na bilyong piso mula 2020 hanggang 2022. Bago ang huling 3 taon ng Administrasyong Duterte. Ang issue, nitong linggo lang Mayo taong 2026, formal na naghain ng reklamo si Congressman Antonio Tino sa Ombudsman. Ayon sa pagsusuri, may 80 kontrata na nagkakahalaga ng 4.35 na bilyong piso, ang may red flags gaya ng total overlap, dalawang magkaibang kontrata sa parehong bahagi ng ilog, double funding, dalawang magkaibang contractor ang binayaran sa iisang proyekto, kulang sa haba, mas maikli ang aktwal na naitayo kumpara sa binayaran sa papel. Bilang depensa, binira naman ni Congressman Pulong Duterte ang reklamo at tinawag itong political theater. Anya, ang baha ay pambansang problema at handa silang paimbestigahan ang mga proyekto dahil dumaan ito sa COA at DPWH validation. Number 2. Ang confidential funds na 460 piso plus milyon kada taon. Bukod sa flood control, muling nabubuhay ngayon ang usapin sa confidential funds ng Davao City na naging bahagi rin ng mga batayan sa nagaganap na impeachment trial ngayon laban kay VP Sara Duterte sa Senado. Ayon sa COA records, noong alkalde pa si Sara Duterte ng Davao City, ang confidential funds ng lungsod ay lumobo mula 144 na milyong piso noong 2016 hanggang sa umabot sa 460 na milyong piso kada taon mula 2019 hanggang 2022 at umabot pa sa 530 na milyong piso noong 2023 sa ilalim ni Mayor Baste Duterte. Ayon sa mga ulat at pagsusuri ng Commission on Audit, ang taunang 460 na milyong piso na confidential fund ng Davao City ay mas malaki pa sa pinagsama-samang confidential funds ng mga pinakamayayamang lungsod sa bansa gaya ng Makati, Quezon City, at Maynila noong mga panahong iyon. Higit pa ito sa taunang intelligence budget ng ilang pambansang ahensya. Ang tanong ng taong bayan, kung ganito kalaki ang pondo para sa seguridad at flood control na pumasok sa iisang lungsod sa loob ng ilang taon, bakit sa kaunting buhos ng ulan ay lumulubog pa rin ang mga kalsada at ari-arian ng mga ordinaryong mamamayan ng Davao? Engineering problem nga lang ba dahil sa climate change, o may seryosong problema sa kung paano ginastos ang pondo? Ano ang opinyon ninyo rito? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba.